Hello everyone. I'm going to trim my pink guava for there's so many fruit bites, so many insects. It's not producing a very nice kind of fruits anymore because of so many fruit bites. So I need to cut some of the branches, so that the next time they grow, it will be better now and beautiful, skinny fruit. Look at that, sayang, ang dami nga ng mga bunga pa naman. Kaso nga, kailangan talagang i-trim siya, i-prune para magkaroon ng panibagong tubo at mabuwasan yung mga insekto. Dahil ang dami pong insect, ang mga bunga niya mapangit na, mga kulubot na, ang daming uod. Siguro nga, it's because of the climate change. You know, the first fruit that I have this, during the first 2 months, the fruits are very nice, skinny. The skin was very plain, very nice. And the inside, you can see any worms inside of the guava. And you can really appreciate the goodness of the guava. But now, after a couple of months, because nowadays it's already September, but the problem is the weather is quite almost changing every day. Sometimes it's raining, sometimes it's sunny. So my pink guava was really affected by this kind of weather condition, kaya kinakailangan siya i-prune, putulan. Tingnan nyo po, ang pangit na ng mga bunga, mga kaibigan, hindi na siya makikinis. Unlike before, ang gaganda ng bunga niya, malalaki, makikinis, at walang kauod-uod, at very sweet. But now, ang pangit-pangit na po. So, kinakailangan talaga i-trim siya, i-prune, para baka sakali pag tubo niya uli, magiging maganda na. And then, maybe I have to put some plastic to avoid the insects getting into it. Kasi like what I did in my guyabano. So I did my guyabano bagging. Now I'm going to make also this from my guava, so that the insect can get in there. Kasi napakarami po ng mga fruit bites. Tingnan nyo, ang pangit na ng mga bunga niya o kulukulubot. There's a lot of fruit, but the problem is there's a lot of worm inside, and the taste is doesn't taste good now. So I have to cut it, to prune it, so that there will be new fruit to come. Hoping, sana nga, pero dahil nga siguro sa climate change, kaya nagkakaganito na mga bunga ng aking pink guava. Sayang kasi malalaki ang bunga nito, at the same time matatamis siya. Ang kulay pink talaga ang laman niya. Ngayon, ang papangit ng bunga. Tingnan nyo yan, kulukulubot siya. Hindi na po maganda. Nasasayang lamang. Kasi hindi na siya pakinabangan. This month of September and August, it started to become like that. Kasi nga siguro dahil tayo El Nino, init lamig, kakaiba po ang mga weather talaga ngayon, mga kaibigan. Nakakapagtaka kasi dati naman hindi ganyan. Rainy season na dapat pagdating ng mga September, pero ang weather parang summer, napakainit, mga kaibigan. Kaya maraming mga fruit bites, maraming mga insekto ang naglalabasan. Tingnan nyo, sirang-sira ang mga bunga, mga kaibigan. So ayun, may mga insekto pang kumakapit. So itatry ko siya ibaging uli pag nagkaroon ng panibagong bunga, para hindi maapektuhan masyado sa loob. Kasi sayang, napakarami pa naman yung magbunga. Almost every day I collected more than 1 kilo of guava. So I also prune my malunggay because it's a little bit bigger now, so that when typhoon comes, it would
it won't give me a big problem when the weather is so windy. So I have also to prune it. Only this year I didn't get any fruit of the horse radish or malunggay, yung bunga. Hindi ako nakakuha kasi laging pinoprone dala nga ng pabago-bago ang panahon. Sometimes bumabagyo, sometimes hindi. Hindi maintindihan. Wala namang bagyo pero napakalakas mga thunderstorm. Napakalakas po ng hangin. Kala mo talaga may bagyo mga kaibigan. So ayan, kailangan i-prune ko siya paikot. Tanggalin lahat ng mga bunga na pangit para magkaroon ng mga panibagong sibol. Sayang nga, pero kinakailangan talaga putulin kasi kahit papano nakakapagbigay din siya ng magandang lilim. Kasi nga ang panahon natin di maintindihan, init-lamig, napakainit po. Akala mo talaga summertime, akala mo March, pero September na po tayo ngayon. So, ayan, pinagtyagaan kong i-prune para pag nagbunga siya, ibabalot ko ulit siya ng mga plastic. Kaso sa dami ng bunga niyan, ang dami ko na naman babalutin yan mga kaibigan. Tingnan nyo, ang lalaki ng bunga pero marami siyang uod, kinakain ng mga fruit bites, mga insekto. Kaya hindi na kasing kinis dati ang kanyang bunga. Oh, ang pangit, maraming butas, maraming sira. Last month lang before mid of August, ang dami ko pang napitas kasi ginagawa ko siyang guava juice. Biniblender ko po siya, napakasarap at napaka-healthy po niyan. So ayan po ang nangyari mga kaibigan sa aking pink guava na dati-rati ang gaganda ng mga bunga ang kikinis. But now no more. The fruit are so many worms inside. Look at that, it's rotten already. The fruit bites really damage my guava fruit. There's a lot of fruit bites. It looks like a bag, small bag, or a small honeybee. It looks like that. And then there's a lot of worms. We call that higad na if you will touch it, you will feel itch on your skin. Makati siya pag nasagi sa balat yung higad mga kaibigan, kaya kailangan talaga i-trim para maalis kasi ang dami na. Pag nabagsakan ka niyan sa ulo mo, gumapang sa leg mo, magpapantal ang balat mo kasi napakakatipo talaga ng higad. Ayan ayan yung mga ganyan, mga higad, makakatipo yan. There's a lot of higad. It's because the weather is keep on changing, sometimes summer, sometimes rainy. Oh, look at that, very big. Oh, pag ikay ay nagapangan yan, ang kati-kati po niyan, magkapantal ang balat mo dahil talaga naman napakakati ng higad na yan. Hairy worms. And if you have a sensitive skin, you have to avoid this kind of worms. Kaya I cut off all the leaves. I trim so that the next time he will give another fruit, it would be nice and eatable. So there you are, my friend. Thank you for watching. Bye bye.